So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan. Pag-usapan natin etong si Jason sa na talagang namumblema sa kanyang buhay. Sa katunayan, sa laki ng problema niya na dinadala, hindi na siya makapag-isip ng maayos. Kasi nga, kung matatandaan natin, di ba, nagsabi sila, etong si Jason sa na magbibigay sila ng 20 million kung sino makakapagdala sa kanila ng buhay sa nag-donate ng 10 million para sa ulo ni Pastor Kibuloy. Ngayon, dahil sa sinabi niyang yan, bigla na lang na-freeze yung mga ari-arian netong si Kibuloy. Kasama na dyan yung KOJC at yung SMNI. Kung di ako nagkakamali, yan. Kasama yung mga basta lahat ng ari-arian ni Kibuloy. Naka-freeze. Ngayon, dahil sa pagkaka-freeze na yon, nagrereklamo ngayon itong si Jason sa. Bakit daw iprinis yung kayamanan ni Kibuloy? Paano na raw yung sahod niyang 1 million monthly? Sino na raw magbibigay ng pangpasahod sa kanya na 1 million monthly? Paano na raw yung pamilya niya kung wala siyang sasahurin? Yan ang malaking problema ngayon na pinagdadaanan netong si Jason sa. Kasi nga yung 1 million niyang sahod monthly mapupurnada. Kasi bakit ba naman kasi parang nilalabanan niyo yung gobyerno? Isipin mo, yung 10 million na patong sa ulo ni Kibuloy, ginawa nilang 20 million kung sino raw makakapagdala nang nagbigay ng pabuya para kay Kibuloy. O ano nangyari? Di na-freeze ngayon yung lahat ng kayamanan netong si Kibuloy. Tama lang naman rin kasi yan. Tama lang rin yan. Kasi yung yung ginagawa nila parang pang-ano na sa gobyerno yan, pangungontra ng harap-harapan. 'Di ba? Wag na tayo maglokohan. Ganyan talaga yung parang ginagawa nila, 'di ba? Kaya etong si Jason sa wag na tayo magulat kung isang araw makita natin 'to na nakatulala. Makita natin 'to na wala na sa katinuan, na hindi na nakakapag-isip ng maayos kasi nga naman intindihin na lamang natin. 1 million yung sahod niya monthly na mawawala sa kanya. 1 million yung hindi niya na mahahawakan monthly. Kasi nga, naka-freeze yung mga ari-arian ni Kibuloy na siyang nagpapasahod sa kanya. So, kayo mga kapalarista, ano sa tingin nyo? Okay lang ba na talagang prinis ng gobyerno yung mga ari-arian ni Kibuloy? At ano sa tingin nyo mangyayari dito kay Jason sa? Ano kaya, makakayanan niya kaya itong problema na pinagdadaanan niya sa buhay? Matatagalan niya kaya ito? O baka isang araw na lang wala na sa sariling katinuan to? Ano sa tingin nyo? Comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.